ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kailangan nang magmadali ni Lilet dahil nagbabalak na si Lorena na itakas si Ino. Plano niya na lumipad si Ino sa ibang bansa para sa kaligtasan ng anak at para doon magsimula ng panibagong buhay. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Nakahanap na ng star witness sina attorney Kurt para mapawalang sala si Lilet. Nakipagkita si Kurt sa isang lalaki na nasa paligid ng bahay ng attorney na si Attorney Mir nung gabing nangyari ang krimen. Humihingi ng security ang lalaki kung sakali natatayo siya bilang saksi. Natatakot siya sa kaligtasan niya dahil alam niyang kilalang tao si Attorney Mir. Sigurado siya na malaking tao ang babanggain niya na gumawa nito sa attorney. Hindi imposible na pati siya ay papatumba ng suspect. Nangako si Kurt na poprotektahan nila ang lalaki. Basta makipagtulungan lang siya na mailabas ang katotohanan. Samantala, takot na takot si Ino sa nabalitaan niya. Matatag si Lilet. Pinaninindigan ni Lilet na ilalabas ang katotohanan. Umiiyak si Ino sa sobrang pag-aalala. Sa kabilang banda, nag-iisa si Attorney Renan. Pinag-aaralan niya ang mga nangyari kanina sa hearing. Alam ni Renan sa sarili niya na kahit may testigo sila ay hindi pa rin ito sapat at napakahina nito para husgahan si Lilet na siya ang salarin. Nakita niya ang tapang, katatagan at paninindigan kay Lilet na hindi siya ang may kasalanan. Doon pa lang alam na ni Renan na hindi si Lilet ang may gawa. Pero dahil attorney siya sa panig ni Era, kailangan niyang patunayan na may kasalanan si Lilet. Nag-usap-usap sila ni na Attorney Rona at Era. You know, to be honest, Attorney Rona, hindi pa rin solid ang testimony ni Paco. Adding one or two more witnesses just to prove that there indeed is trouble in relationships between Attorney Simmons and Attorney Matias, which can only serve to help us build a stronger case. Kailangan natin maipakita na may hidwaan silang mag-ina para madiin natin si Lilet dahil may mga bagay sila na hindi pagkakaunawaan. Sang-ayon si Attorney Rona sa mga sinabi ni Attorney Renan. Kaya siya na mismo ang nagdesisyon na si Attorney Era ang tatayong saksi na kailangan nila para magbulgar na mayroong hindi pagkakaunawaan si Lilet at Attorney Mir. Pero nakasimangot si Era. Ayaw niya ng suhestyon ni Attorney Renan. Hindi gusto ni Era ang mga mungkahi nito dahil palagi na lang siyang sinesermonan ni Attorney Renan. Pero walang choice si Era dahil si Attorney Rona ang nagpasya. Samantala, lumalakas na ang laban sa kaso ni Lilet dahil sa tulong ni Attorney Kurt. Ikinuwento na ni Kurt ang mga napag-usapan nila ng lalaking saksi sa nangyari. May nakita ang saksi na isang lalaking kahinahinala ang kilos na nasa paligid lang ng bahay ni Attorney Meredith. May daladalang motor ang taong kahinahinala. Nagdesisyon sina Kurt at Lilet na kailangan nila ang tulong ng barangay ng nasasakupan para makuha ang CCTV footage sa lugar na yon. Pati na rin ang mga kapitbahay na activate ang CCTV sa mga oras na yon. Mas lalong magiging malakas ang laban nila kapag hawak na nila ang mga ebidensya. Kung makuha nila ang plate number ay madedetect nila ang kung sino ang may-ari nito. Mas mapapadali sa kanila na mahanap ang tunay na salarin. Aantayin lang nila na mabuo ang ebidensya, saka nila ilalabas ang testigo nila. Nangyari ulit ang hearing, present na ni na Attorney Renan ang witness nila, si Paco. Pero hindi naging maganda ang resulta ng mga pahayag ng witness nila dahil nakukulangan si Attorney Renan. Ramdam ni Lilet ang panghihinayang ni Renan dahil pareho silang matalino. Nakita ni Lilet na hindi na kontento si Attorney Renan sa mga sagot ng testigo nila. Kaya si Lilet ang nakahanap ng butas para tanungin ng testigo ng kalaban nila. Nakapuntos rito ang panig ni Lilet. Nainsulto si Attorney Renan dahil mga baguhang lawyer ay nagkaroon ng pagkakataon na mahanapan siya ng butas nang dahil sa maling sagot ng testigo nila. Kaya nung matapos ang hearing, kinausap ni Attorney Renan si Lilet.
Sinabihan niya si Lilet na parang nakakababa sa pride niya. At hindi porket nakapuntos si Lilet ay hindi na magaling si Attorney Renan. Ang sabi ni Lilet, hindi naman ako duda sa galing nyo. Kaya nga naniniwala ako na you do not fully believe your witness's testimony. Dahil alam ko na alam mo that I couldn't possibly kill my own mother. Natigilan si Attorney Renan. Nasa isip niya, totoo ang sinasabi ni Lilet. Alam ni Attorney Renan na hindi kayang gawin ni Lilet ang paratang nila dahil mahina ang pulso ni Lilet. Hindi siya malakas. Alam ni Attorney Renan na kahit nahihilo si Attorney Mir ay posible na makalaban si Attorney Mir para sa buhay niya. Mas higit na matangkad at malakas si Attorney Mir para matalo ng isang maliit na tao. Napaka-imposible nito. Para kay Attorney Renan, magaling si Lilet pagdating sa analyzation. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng mag-inang Ino at Lorena, awang-awa si Lorena sa anak. Takot na takot si Ino. Nakikiusap si Ino na gumawa ng paraan ang mami niya para hindi siya bumalik sa kulungan dahil ayaw na ni Ino na maranasan niya na naman ang hirap sa loob ng selda. Umiiyak si Lorena. Sinabi niya kay Ino na kailangan nilang gawin ang plano niya. Kailangan nila maghiwalay pero ayaw ni Ino. Ayaw niya na mag-isa dahil sa takot na baka mahuli siya. Sabi ni Lorena, kailangan makaalis ni Ino ng bansa para makapagtago. Ito lang ang nakikitang paraan ni Lorena para mailigtas ang anak. Natigilan si Ino. Payag na siya sa plano ng mami niya na lumabas ng bansa at pansamantalang maghihiwalay na muna sila. Pero narinig sila ni Marites. Kinabahan na siya dahil hindi man lang makakalabas ng kulungan ang nagdudusa sa kasalanan na si Ino ang may gawa. Simula pa nang may ginawa si Ino ay palagi nang nakasubaybay si Marites sa bawat kilos ng mag-ina. Dala-dala ni Marites ang mabigat na sikreto ng mag-ina. Nakokonsensya man si Marites pero nadadala siya ng takot para sa seguridad ng kanyang buhay. Pero hindi niya kayang tiisin na hindi sabihin. Nakita niya sa telebisyon si Attorney Kurt. Siya ang pinag-iisipan ni Marites na kausapin para aminin lahat ng nalalaman. Hindi niya maamin kay CRD dahil posible na pagtakpan lang din ito ang kasalanan ng anak. Tinawagan niya si Attorney Kurt. Hindi siya nagpakilala. Sinabi ni Marites na may aaminin siya. Bantayan nila sina Lorena at Ino sa mga kinikilos nito. Sila ang susi para malaman kung sino ang pumatay kay Attorney Meredith Simmons. Bilisan nila dahil nagbabalak na silang tumakas. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.